yun guys, welcome back. Magandang tanghali sa inyo or magandang hapon. So welcome back dito sa aking part 2 ng GNS3 project. Pero bago yun, maraming salamat muna sa lahat ng mga followers, nagsusupport, mga nanonood ng videos ko. 1K followers na po ako ngayon dito sa TikTok, sa page na The Network Lab. Maraming salamat po sa inyong lahat. God bless po. So last time, ang nagawa ko na is itong VLSM, nakuha ko na yung mga network and then yung IP address na gagamitin ng mga computers. And then dito sa diagram ko na dineploy ko na or nilatag ko na yung mga IP address na gagamitin nila ng mga PC na to. And then na-configure ko na rin itong HR ng ganitong IP and gateway, saka yung marketing at operations. Na-configure ko na sila para wala na tayong masyadong gagawin, hindi humaba yung video. And then ito naman, itong link na to, saka ito, gagawin natin yung silang trunk link para itong mga multiple VLANs natin is makadaan dito sa single connections na to, sa mga single connections na yan. And then dito sa core switch 1 meron tayong switch virtual interface na gagawin. Ganon din dito sa core switch 2. Ayan, and then gagawa tayo ng HSRP na hot standby routing protocol between dito sa dalawang switch na to para mag-act sila as one. And then mag-share sila ng virtual IP. Ito, halimbawa sa HR, ito yung virtual IP na i-share nila. Marketing, IT, operations. So, yun yung magiging gateway ng bawat PC. Okay, para halimbawa, mag-down tong link na to, or mag-down tong device na to mismo, yung gateway nila, which is 65, 1.1, 1.97, 1.33, is makikita pa rin nilang buhay. Pwede pa rin nila ipasa sa gateway nila yung traffic nila. Kasi, buhay yun. Dahil si Core Switch 2, siya naman ang magmamay-ari ng virtual IP na to kasi siya yung magiging primary dahil down yung core switch 1. So ngayon si core switch 2 ang mamay-ari na itong virtual IP na to. So pag binareceive siyang mga traffic galing dito sa mga PC na to, itong core switch 2 ang mag-handle. Okay, so magkakaroon tayo dyan ng failover na tinatawag. And then configure natin itong mga switch na to ng kanya-kanyang VLAN. VLAN 10, 11, 12, 13. Umpisahan na natin dito sa switch, gawin na natin silang trunk link. Kasi itong mga PC na na-configure ko na eh. Puntahan natin yung switch, access switch, and then access switch 2. Tanggalin mo natin HR. So, ito daw yung E0/2 tsaka E0/3 gagawin natin trunk link or trunk port. So papasukin natin yan, sabay sila. Interface range E0/2 to 3, switch port trunk, encapsulation .1q, switch port mode trunk as end, and then show interfaces trunk. So yung E0/2 natin, E0/3 naka-trunking mode na sila. Ito naman tayo kay access switch 2. Ano daw yung niya? E0/2, E1/0. Magkaiba. Hindi ko napansin yan So, ganun din, interface range, E0/2, E1/0. Switch port mode, trunk. Switch port trunk, encapsulation .1q. Switch port mode trunk. So, show interfaces trunk. So, kung mapapansin nyo, yung E0/2 at E1/0 trunking mode na rin. So, trunking mode na rin sila. So, inaalaw na natin yung mga VLANs na to na dumaan dito, or dito, or dito, or dito. Okay, then configure naman natin yung mga VLAN 10, 11, 12. So dito tayo sa switch, access switch 1.
show VLAN brief. Okay, naka-configure na pala ako ng VLAN dito. Sa access switch 1 yan, may VLAN na. Tapos na-assign ko na itong mga PC. Ganon din pala yan dito, siguro. Nakalimutan ko kaagad ah. Ayun nga, nakagawa na pala ako guys ng VLAN dito sa access switch 1 and access switch 2. And then nalipat na natin tong mga PC sa kanya-kanyang VLANs na. So yun, configure na pala natin tong ano natin, access layer natin. So punta naman tayo dito sa ating core switch. Dito sa core switch 1 muna. So sabi gagawa tayo ng switch virtual interface. Punta natin core switch 1. Close muna natin to. Okay, so configure terminal interface VLAN 10, IP address 192.168.1.66. Ay, kulang na subnet mas. Ano nga ba to? /27. Okay, /27. So 255.255.192.192.128.192.224. So 224. Okay, exit and then description, operation, depth. Okay. So ngayon, gagawin din natin trunk link to. Itong E0/2 at saka E0/3 ng core switch. Configure terminal interface range E0/2 to 3. Switch port mode trunk. Switch port trunk and gap. 1Q. Switch port mode trunk. Show interfaces trunk. So yun, naka-trunking mode na sila. Yan. Show interface. Show IP encrypt. So gagawa pa pala tayo ng VLAN dito. VLAN 10 name HR. Ay, mali. Shit. VLAN 10 name HR. VLAN 11 name marketing. VLAN 12 name ID. VLAN 13 name operations. Show VLAN brief. Show IP encrypt. Figure terminal interface VLAN 10 no shot. Interface VLAN 11 no shot. Interface VLAN 12 no shot. Interface VLAN 13 no shot. Show IP encrypt. So yun, naka-up na yung mga ano natin, ito yung mga switch virtual interfaces. Okay, naka-up na. Butik. Yan, naka-up na. Configure na natin tong mga to dito sa core switch 1. So, puntahan naman natin si core switch 2. Configure din natin yung yung same process na yun. Gawa tayo ng VLAN. So, VLAN 10 name HR VLAN 11 name marketing VLAN 12 name IT VLAN 13 name operations. Okay, shift interface VLAN 10 IP address 68 yung abang IP so that 1.67/27 yan. Description HR depth. So, na-configure ko na ng IP address tong mga switch virtual interface natin dito sa core switch 2. Pero down pa sila. I-up na natin. VLAN 10 to 13. Yan, sabay-sabay na natin. No shot. So, kanina dun sa core switch 1 dito, inisa-isa natin yung pag-up ng switch virtual interface. So dito sa core switch 2,
pinagsabay-sabay na natin. Yun, naka-up na sila. Save natin. And then, gagawin din natin to. Yung E0/2, E0/3, may core switch 2. Gagawin natin trunk port din. Okay? Interface range. Ay, IP address tuloy. So, yung E0/2 at 3, ni core switch, naka-trunking mode na. Okay, so, mga VLANs na naka-allow sa kanya, ito, yung 10 hanggang 13, tsaka yung default na VLAN 1. Okay, so, na-configure natin yung core switch 1 and 2 ng kanilang switch virtual interface. Ngayon, try natin pala munang palitan. Try natin palitan ng gateway itong HR. Tapos, gagawin natin gateway itong 66, hindi 65. Hindi muna ito. So, try natin i-ping yung itong magiging gateway niya. Okay, so tara. Punta natin si HRPC. Lalamunan ko. So, show IP. So, makikita nyo, yung kanyang gateway is 65. Okay, pero wala pa kasi tayong na-configure na virtual IP, kaya hindi pa yan gagana eh. So, ito muna ang gagawin natin. Ito yung kanyang magiging gateway. So, IP 1.68/27.1.66. So, show IP tayo. So, napalitan ko na. Naging 66 na. Kanina 65, di ba? Ping naman natin to from HRPC tsaka itong IP address. Ito, yung kanyang gateway. So, yun, napiping ni HR, itong, wait lang, napiping ni PC na to, yung kanyang gateway, yung kinonfigure natin dito sa switch virtual interface na to, napiping niya. So, ibig sabihin, pag ito yung ginawa nating IP gateway, nitong HR, makakapunta siya sa internet. Diba? Eh, kaso, mangyayari, paano pag nag-down nga ito? Or itong link na to? Yung 66, diba, ito 6 to. Yung 66 na gateway niya, hindi niya na mapiping. Ito, hindi niya na to mapiping. Kasi, wala nang link eh. Oh, isang patay na to eh. Kaya itong device eh. Kaya, ang mangyayari ay, gagamit tayo ng virtual IP between dito sa core switch 1 and core switch 2. Ito yung kanyang magiging IP. Okay, so nakikita nyo na ba or napipicture out nyo na sa isip nyo kung paano yung mangyayari. Diba? Diba, kumbaga parang kung itong switch virtual interface, ang magiging gateway nitong HR, dadaan siya dito, dadaan siya rito. Eh, what if mag-down tong link? Hindi niya na ito maaabot itong VLAN na to or itong IP address na to or yung gateway niya. Diba? Although may connection siya dito sa core switch 2, dito niya pa rin ipapasa sa 1.66 yung traffic niya. Pero hindi niya na yan maaabot kasi down na. Kasi ayun yung nakakonfigure sa kanya dito is 66. Diba? So since magiging 65, ito, yung kanyang gateway which is virtual IP nitong dalawang core switch, kahit mag-down to, makikita pa rin ni HR tong gateway, and then, pag mag-down tong link na to, meron pa siyang link dito, mapapansin niya, down to, down pala to, ito yung alternative way ko. So ngayon, itong core switch 2, naka-configure siya nitong mga virtual IP na to, pag naka-receive siya ng traffic from VLAN 10, dito, ito yung gateway ni VLAN 10, 1.65. Diba? So, makakatagos pa rin si HR or VLAN 10 kung saan man siya pupunta. Same yan sa lahat ng PC na to. Or kung kung may mga bagong man tayong PC na ikakabit rito, same ng effect yan. So, ilang minuto na ba? 19 minutes na guys, so medyo mahaba-haba na to. Puputulin ko na yung video rito. Next video sa part 3, configure ko naman tong dalawang switch.
ito, ang dalawang switch na to ng HSRP. Yan, hot standby routing or router protocol. Okay? So, dun yung makikita kung bakit gagamit tayo ng virtual IP between core switch and core switch 2. And ayun yung magiging gateway ng HR, marketing, IT, and operations. Doon yung makikita kung ano yung purpose nila. Bakit kailangan natin ng virtual IP. Okay? So, yun lang guys. Maraming salamat po.